Pangsanlibutang ulat. Pagtuturo para sa walang hanggan. November 1, Brazil, Washington. Ang buong buhay ni Washington ay umiikot sa Northeast Brazil Academy sa Brazil. Isa ang kanyang ama sa mga unang nagtapos sa paaralan na itinatag noong 1943. Doon mismo siya ipinanganak. Simula pagkabata, pangarap na niyang mag-aral sa paaralang iyon. Habang lumalaki siya, natupad ang kanyang pangarap. Nag-aral siya roon, nagtapos at pagkatapos ay nagtrabaho sa Brazilian Tax Service. Nang siya ay mag-asawa at magkaroon ng anak, umasa siyang doon din mag-aaral ang kanyang anak balang araw. Ngunit noong year 2000, isang malakas na baha ang tumama at winasak ang paaralan. Lubhang nalungkot si Washington at marami pang iba na mahal ang paaralang iyon. Lumipas ang ilang taon at nalaman ni Washington na ang Seventh-day Adventist Church ay bumili ng lupa upang magtayo ng bagong paaralan kapalit ng Northeast Brazil Academy. Sobrang saya niya! Binago niya ang direksyon ng kanyang buhay para muling maging bahagi ng paaralan. Noon, nakatira siya sa Recife, Brazil, isang malaking lungsod na ilang orasang biyahe papunta sa bagong site ng paaralan. Maayos ang kanyang buhay doon. May ilang bahay na siya at malapit na ring magretiro. Pero hindi iyon naging hadlang. Ipinagdasal niya na makalipat malapit sa bagong paaralan. Sa trabaho, humiling siya ng transfer. Hindi madaling makakuha nito, pero minsan pinapayagan ng mga empleyadong malapit ng magretiro. Nag-alok ang kanyang supervisor ng transfer sa ibang estado sa Brazil. Ngunit tumanggi si Washington. Hindi ako pwedeng pumunta doon, sabi niya. Gusto kong tumira malapit sa bagong Adventist school. Napakahalaga sa akin ng edukasyon. Talaga bang gusto mong lumipat doon? Tanong ng supervisor. Oo, sagot ni Washington. Sige, ayos na, sagot ng supervisor sabay pirma sa papel. Simula ngayon, doon ka na magtatrabaho, malapit sa site ng paaralan. Ganun lang kasimple. Nung una, hindi masyadong masaya ang kanyang asawa at anak na lalaki tungkol sa paglipat. Maginhawa kasi ang buhay sa Recife, Brazil, malapit sa shopping center at lahat ng kailangan ay accessible. Ang bagong site ng paaralan ay napalilibutan ng kagubatan. Pero pumayag pa rin silang lumipat. Bumili si Washington ng lupa malapit sa paaralan at nagtayo ng bagong bahay. Ibinenta niya ang dalawa niyang bahay sa Recife, Brazil at ibinigay ang pera para sa proyekto ng paaralan. Noong nagsimulang construction ng paaralan noong 2007, sabik niyang sinubaybayan ang progreso nito. Tumulong siya sa fundraising at sa paghikayat ng mga estudyante. Binayaran niya ang matrikula ng ilang mag-aaral at ibinigay ang kanyang bahay sa unang prinsipal ng paaralan. Pagkatapos, nagpayo siya ng pangalalang bahay malapit doon. Noong 2014, sa wakas ay nagbukas ang paaralan at ang kanyang anak na si Yegor ang unang estudyanteng nag-enroll. 10 years old pa lang siya noon. Ngayon, si Washington ay 65 years old na. Retirado na pero patuloy pa rin nagtatrabaho sa tax office na malapit sa paaralan. Nagtatos na si Yegor mula sa paaralan na nagtuturo hanggang high school at ngayon ay nag-aaral na sa universidad. Masayan ibinihagi ni Washington ang kanyang pagmamahal sa paaralan na ngayon ay kilala bilang Pernambucano Adventist Academy. Natutuwa siyang 3 henerasyon na ng kanilang pamilya ang nag-aral doon at hanggang ngayon ay nakasentro pa rin ang kanyang buhay sa paaralang iyon. Sabi niya, naniniwala ako na ang Pernambucano Adventist Academy ay nagtuturo para sa walang hanggan. Tinuturuan nito ang mga batang tahakin ng daan patungo sa langit. Ang bahagi ng 13th Sabbath Offering ngayong quarter, tinatawag ding Quarterly Mission Project Offering, ay gagamitin sa pagtatayo ng malaking simbahan sa Pernambucano Adventist Academy na may kapasidad na 500 tao. Maraming salamat sa inyong mapagpalang handog para sa mahalagang proyektong ito.